Isang magandang araw po muli sa inyong lahat ng aking taga-subaybay. Ito na naman po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee Etok Kamorongan. At bago po natin simulan ang aking pagtalakay, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang Article 43, ang free throws. Alam na po niyo, ang free throws, ito ang libreng pagbubuslo. Pero sa free throw situation po, tatlo po ang katawagan sa mga players. Ito po ang free thrower, titira, yung jumper, at yung non-jumper sa labas. Okay? Para po hindi mahirapan ang mga referee, ang referee po ay mayroong mga duties and responsibility during the free throw. Para po hindi tayo mahirapan doon, yung pong lead referee ang titingin doon sa mga jumper. Ay namang gitnang referee ang titingin sa free thrower, mga violation. Ay ganun din naman po ang trail referee ang titingin doon sa mga non-jumper, kasama na po doon yung goaltending at interfering with the ball. Yan po para po hindi sila mahihirapan tumawag ng mga violation or foul, para po ang kanilang trabaho ay maging maayos po, hindi po sa labat. Okay po. Ito, ang free throws po ay tinatawag na free throw is an opportunity to score given to a player to score 1 point uncontested from a position behind the free throw line and inside the semicircle. Kung papansinin niyo po, ang free throw line po ngayon ay semicircle na iwan. Dati po yan, bilog po yan. Magkabilang court po, magkabilang bahagi ng court ay 2 bilog yun. Tinanggal na po yung kalahati. Bakit po tinanggal na ang kalahati? Dahil isang beses na lamang po magsimula na mag-toss ang referee during the beginning of the game lamang. Lahat po ng jumble situation ay meron pong arrowing. Kaya yung kalahating circle sa kabila ay pinagatanggal na po. Kaya nga ang sabi doon, ang free thrower ay dapat sa loob ng semicircle. Okay. Ang bullet number 1 po, sabi doon sa 43 2.1, when a personal foul or unsportsmanlike foul or a disqualifying contact foul is committed, the free throws shall be awarded as follows. Sabi doon, ang bullet 1 sabi, the player on whom the contact was committed shall attempt the free throws. Kung sino po ang player na involved na pinaul, doon sa tatlong sitwasyon na yun, ang magkakaroon ng free throws. Bullet number 2, sabi doon, if there is a request for her to be substituted, he or she must finish first the free throws before leaving the game. Kung magkakaroon pa ng substitution, papalitan ang free thrower, tatapusin muna ng free thrower ang kanyang tira bago siya mapalitan. At ang bullet 3, ito po, if he or she must leave the game due to injury, having committed 5 fouls, or having been disqualified, her substitute shall attempt the free throws. Sabi dito po, na-injured siya, bibigyan siya ng free throws, ang kanyang substitute ang siyang titira ng free throws kung injured siya. At sinabi rin dito, having committed 5 fouls. Paano sitwasyon to, having committed 5 fouls? 4 na po ang foul niya, nung lumay up siya, pinaul siya, kaya magkakaroon siya ng 2 free throws. Pero minuri niya po ang kalaban, nagmura ng masamang salita na technical siya ng referee. So technical, it's a personal foul since meron siyang 4 na foul, maging 5, kaya 5 na ang foul niya. Ano mangyayari? Dahil siya mag-2 free throws, ang papalit sa kanya, ang siyang titira ng 2 free throws. Meron pa isang sitwasyon doon, sinabi doon, na disqualified. Yung player,
tumira na, may up, isa pa lamang foul niya. Bibigyan siya ng 2 free throws, nagkaroon suntukan. Nagsuntukan sila ng iwan yung foul sa kanya. So, disqualified siya. So, ang sabi doon, bibigyan siya ng 2 free throws dahil not ako shooting, na-foul siya, yung kanyang substitute ang siyang titira ng free throws. Pero ang sabi pa rin sa isang sitwasyon doon, if there's no substitute is available, wala na substitute. Sabi doon, any teammate as designated by his her coach shall attempt the free throws. Wala na pong substitute, puro foul out na, disqualified na, apat na iwan doon, wala na substitute. Ang sabi doon, yung head coach daw, ang pipili doon sa apat kung sino ang titira ng 2 free throws. Kaya ba? Ang susunod, ando sa 43.2.2. When a technical or disqualifying non-contact foul is committed, any member of the opponent's team as designated by his her head coach shall attempt the free throws. Ito po yung sinasabi na pag nagkaroon technical foul, hindi po yung involved player. So yung, kasi wala pong contact foul yon, yung coach po ang mamimili sa kanya mga player kung sino ang titira ng free throw. Okay? Kaya ito yung restriction ng free thrower. Article 43.2.3, sabi sa unang article, sabi doon, unang bullet, the free throw shooter shall take a position behind the free throw line and inside the semicircle. Doon lamang siya po pwesto, hindi siya pwede lumabas sa semicircle. Ang sabi pa doon sa ano, it is a violation. Pag tumitira ka outside ng semicircle, kailan nasa loob ka ng between the free throw line at semicircle. Nasa loob ko po pag ikaw titira ng free throw. Pangalawang bullet, sabi doon, use any method, shoot a free throw in such a way that the ball enters the basket from above or the ball touches the ring. Titira daw po ang free thrower from above. Siyempre, galing po sa ano, titira siya. Kailangan galing po doon. Or misses the ring. Pagka, it is a violation po. Pagka ang bola hindi tumama sa ring, it is a violation by the free thrower. So, kaya po sinabi doon, any method to shoot a free throw, pwede nakatagilid siya, kahit nakatalikod siya, pwedeng areola style, at in such a way na ang bola ay galing sa itaas bago pumasok. Kaya, ito ang bullet number 3. Release the ball within 5 seconds after it is placed at his disposal by the referee. Bibigyan lamang po siya ng 5 seconds para makatira ng free throw within 5 seconds. Bullet number 4, sabi doon, not touch the free throw line or enter the restricted area until the ball has entered the basket or has touched the ring. Sabi din po, ang free throw, hindi po siya pwede umapak sa guhit, kundi violation siya, stepping on the line. Or the ball has entered the basket or has touched the ring. Allowed lamang po ang free thrower pumasok sa restricted area the moment the ball touches the ring. Pag tumama na po ang ball sa ring, doon lamang po siya allowed pumasok sa restricted area for a possible rebound or shot, follow up. Kaya, then itong panglima, mabigat din po, not take a free throw. Okay? Ang sinasabing minsan may matawag sa akin during a free throw, first free throw ng 2 free throws daw, pinipake ng player ang free throw, tinawagan ng violation. Kaya nagdebate pa yung dalawang referee, sabi ng isang referee, hindi yan violation. Pero sabi ng isa, nung tumawag, sabi, oh, it's a violation kasi sabi sa rules, not fake a free throw. Ito pong rules na to, not fake a free throw, ito po ay ina-apply during the last or only free throw. Bakit po hindi pwede i-apply sa first free throw o between free throw? Dahil po, wala naman po mag-rebound eh. Di ba? Kaya nga, not affect a free throw. Kaya para
hindi po para po magkaroon ng violation ng mga jumper, lalo at kalabang jumper, mag-effect siya, pag pumasok ang kalaban, yung mga kampiyan hindi papasok, violation po yun. Ngayon, pag hindi po pumasok ang kanyang free throw, merong substitute free throw. Kaya nga po itong not make a free throw, applicable lamang po ito during the last or only free throw. Okay, ma'am? Naway maintindihan niyo ito. Okay, ang susunod na tatalakay natin yung players in the free throw rebound places. Yung mga jumper po yun. Meron po silang restriction doon. Ano ang kailang restriction doon? Pero yung pong free throw line places, meron pong neutral zone line doon. At yung, alam niyo pa siguro, yung alternate position yung mga ano yun. Kung ang free throw, ang A1, nasa ilalim pa rin yung B2 at B3. Nasa gitna yung kampi ng A1, yung A2 at A3. Bago yung pangatlo, yung B4 o B5, pwede doon sa isa, sa kaliwa, pwede sa kanan. 5 lamang po ang jumper doon, ang mag-rebound. Yung 4 po, yun po ang non-jumper. So, meron po silang restriction doon. Siguraduhin natin sila doon sa kanilang lane places during free throws. Mayroon silang restriction doon. Allowed lamang sila pumasok for a possible rebound or a follow-up shot the moment the free thrower release the ball. Pag na-release niya na po ang bola, yung 5 po pwede na allowed na pumasok na loob. Pero ang free thrower hindi allowed, pag tama palaman ng bola, allowed lamang siyang pumasok sa loob. Maliwanag ko ba doon? At isa pang violation po ng jumper, yung pong nag-distract sa free throw. Kaya nga po sinabi doon na free throw uncontested eh. Kung ang isang player o kalaban, habang nag-free throw ang A1, papalakpak po siya, violation po yun. Okay? Pag hindi yan pumasok, bigyan ng substitute free throw. Okay? Ang non-jumper naman po, ano ang kanila mga restriction? Ang non-jumper po ay kailangan pumesto sila doon sa 3-point line behind at yung pong free throw line extended. Makikita niyo po yan sa illustration na yan. Andun po, paano ang kanilang mga position. Ang anong kanilang restriction ay yung pong non-jumper, allowed lamang silang pumasok sa loob ng restricted area for a possible follow-up or rebound ay the moment the free throwers release the ball. Pag na-release na po ang bola, yung 4 doon, yung A4, yung B4, yung B5, A5, pwede na pong pumasok. Okay? Kahit na sabay-sabay sila sa pagpasok na pag-release ng bola ng free throw shooter, hindi po sila magkukumpulan doon dahil yung jumper malapit sa basket, samantalang yung non-jumper medyo malayo pa. Iho. Yan po ang mga restriction ng bawat katawagan ng player sa loob ng court during the free throw. Yung jumper, yung free thrower, at ang non-jumper. Lahat ng tinalakay natin dito, yung impact ng article na yon is a violation. Lahat po yon violation. Okay? Ito po ang in case na magkaroon ng violation. Sabi sa penalty 43.3, sabi doon, if a free throw is successful and the violation is committed by a free throw shooter, the point shall not count. Okay? Pag yung free thrower po ang nag-violate, kahit pumasok po yan, not counted po. Sabi sila. And the ball shall be awarded to the opponent for a throw-in from the free throw line extended unless there is a further free throw or possession penalty to be administered. Ito po tungkol po ito sa last free throw.
Pag last free throw po at nagkaroon siya ng violation, yung 5 violation na tinalakay natin, yung 5 seconds, stepping on the line, hindi pa tumatama ang ball sa ring, pumasok na, yun ang mga violation. Pag yun po ay nakomit niya, kahit pumasok po ang kanyang free throw, ito po ay not valid. Ang kalaban po mag-i-inbound doon sa free throw line extended. Okay? Ano sunod na article 43.3.2, sabi doon, if a free throw is successful and the violation is committed by any player after the free throw shooter, the point shall count. Sabi doon, yung free throw daw successful, pumasok siya, may mga violation by any player other than the free throw shooter, pag pumasok yun, the point basket. Okay? Yung violations do po is disregarded. Dahil hindi naman po free thrower ang violation. Yung mga jumper lang at non-jumper. Every time there's a violation of a jumper and non-jumper and the free throw is successful, especially during the last free throw, pag yan pumasok, basket count, disregard the violation as if there's no violation occurred. If a free throw is not successful and the violation is committed by the free thrower or his teammate on the last free throw, the ball shall be awarded to the opponents for a throw-in from the free throw line extended unless the team is entitled to further possession. Siyempre sabi doon, hindi pumasok, pero violation ang free thrower o yung kanyang kakampi, turnover na po yun. Lalo po sa last free throw. Turnover po to ang throw-in doon sa free throw line extended. Pag ang opponent po of the free throw shooter ang nag-violate, a substitute free throw shall be awarded to the free throw shooter. At ano pa, maliwanag. Ang nag-violate naman po, nag-violate ay yung kalaban. Pero yung free throw ng free throw shooter, the last free throw niya, hindi pumasok. Bibigyan siya ng substitute free throw. Okay, kung sakali naman, both teams ay nag-violate during the last free throw and the free throw is not successful, a jump ball situation occurs. Okay? Ulitin natin. Yung tira last free throw ng free throw shooter ay hindi pumasok, unsuccessful. Sumama sa rin, unsuccessful. Nag-violate ang mga kalaban, ang B1 at ang A2, jump ball po yun. Pareho nag-violate. Okay o ba? Yan po ang Article 43, ang free throw situation. Maraming salamat po at medyo napahaba pong ating discussion dahil po gusto kong matapos lahat ng ito. Ayaw kong patigil-tigil para hindi kayo mabitin. So, dadako naman po tayo ngayon sa sitwasyon na nangyayari sa free throw. Dalawa lamang po ang sitwasyon na nakasaad dito sa OBRI at ang dalawang sitwasyon na ito ay ito. Sabi doon sa Article 43-1 statement po, the players in the free throw rebound places shall be entitled to occupy alternating position in these spaces. The players not in the free throw rebound places shall remain behind the free throw line extended and behind the 3-point goal line until the free throw ends. Ito po ang example dyan, situation. Sabi doon, A1 attempts a last free throw. None of the Team B players occupied the free throw rebound places to which they are entitled to. Ang sabi doon po sa interpretation na ito, bihirang gawin ng mga referee, sabi niya, during the free throws, the players may occupy only the rebound places
to which they are entitled to. If they decide not to occupy the rebound places, they shall remain behind the free throw lines extended and behind the 3-point line until the free throw ends. So, pag ayaw niya pumesto doon sa mga rebound places na yon, pag malayo sila, lumayo, ayaw lahat doon sa lugar na yon, dapat ang referee, sa pagsabihan sila na doon sila kasama ng non-jumpers behind the 3-point line at doon sa free throw line extended. Pero hindi po ito ginagawa ng referee. Madalas binabaliwala. Okay, ang pangalawang sitwasyon, sabi doon sa statement, unahin natin yung statement, it is a jumble situation if during the last free throw, players of both teams commit a free throw violation. Ito pong example ng FIBA sa OPRI. Sabi doon, B2 enters the restricted area before the ball has left A1's hand on the last free throw. A1's free throw misses the ring. Okay, ito po interpretation ng FIBA. This is a free throw violation by B2 and A1. A jumble situation occurs. Okay, nag-violation po yung B2 sa rebound places at yung free thrower naman, violation din, kapos. So, parehas lang violation, magkakaroon po ng jumble. Since merong jumble, susundin po natin yung arrow kung saan nakatutok ang arrow. Okay, ito dalawa lamang po sitwasyon nakasali sa free throw. Ngayon po, nabuo natin ang Article 43. Nawa po, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat po muli sa inyong matyagang pagsubaybay sa aking video. Thank you.